Why? Because they're wrong. The administration is doing things wrong. They're violating the Constitution. They are violating the rights of resource persons. They have not lived up to their promise, to their campaign. They have not lived up to any of the... ni Presidente BBM yan na aayusin niya sa Department of Agriculture yan. Nangyari ba? Nasaan ang grain silos? Ha? Nasaan yung mga farm to market na transportation? Kayo, anong ginagawa ninyo? Parang mas malaki pa kayong recruiter ng Duterte side kesa sa dun sa BBM side. Kasi not only do you not make sense, you make all the BBM trolls look really bad. O bakit? Anong ginagawa ko? Hindi nga ako bumaliktad. Di ka siguro nakikinig o nagtutrol ka lang. Tingin ko nagwi-wishful thinking lang kayo. Gusto ninyo, bumaliktad ako. Unfortunately, no, that's not gonna happen. Why? Because they're wrong. The administration is doing things wrong. They're violating the Constitution. They are violating the rights of resource persons. They have not lived up to their promise, to their campaign. They have not lived up to any of the changes that they said were going to happen. Oh, uulitin ko, supply and logistics system, asa na? Pinangako ni Presidente BBM yan na aayusin niya sa Department of Agriculture yan. Nangyari ba? Nasaan ang grain silos? Ha? Nasaan yung mga farm to market na transportation? Nasaan yung pagbubuhay ng food terminal? Andyan ba? Merong mga bagsakan ng pagkain at mga gulay like sa Pangasinan and so on. Pero that's not enough. Kaya tumataas ang presyo ng pagkain kasi nga hindi inaayos at tulad ng pinangako ni Presidente yung supply and logistics system. So ano yung sinasabi ninyo? Tingin ko, it's just really my turn para i-troll na naman itong mga to. Wishful thinking kayo. Because there is no way I'm changing my mind about being on the side of the Dutertes because they make sense. Because tama yung mga pinopoint out nila ng mga pagkakamali, tama yung mga tama sila sa pagtukoy dun sa ambisyon ng isang tao dyan sa Kongreso na baguhin ang saligang batas para lang ituloy, i-further at walang katapusan na ang kanilang ang kanilang power. I mean, come on. Ang weird nito, nagtatanong siya, kala ko bumaliktad ka na, tapos kala ko kakampi ka namin sa hindi ka nag-intay ng sagot? Ha? Magtatanong ka, tapos ikaw pala mag-provide ng sagot? Ano yan? Marunong ka ba mag-interview? O wala ka talagang intention, nagtutrol ka lang? So, pangalawa, hindi ako naniniwala na para to make their administration a success, kailangan mong manira. Duterte never did that. Oh, he had every opportunity na ipa-impeach si Leni. Ginawa ba niya? Ha? He had every opportunity na matanggal yan, na mawala ng platform si Leni. Hindi niya ginawa. Tinanggalan ba niya? Pinatanggal ba niya sa mga tsuwariwap niya nun sa Congress yung budget ni Leni Robredo? Hindi. In fact, tumaas pa. Every year, tinaasan nila ng something like 100 million pesos. Every year. Isa ako dun sa umangal. Lol. Oo. Naku, I lost track na dun sa mga nagbigay. Naku, pasensya na lang kayo. I'd like to make it a point to thank everybody who has given, pero pasensya na kung hindi ko nakita, ha. Sabihan nyo na lang ako if I miss anybody later, and usually nagpapasalamat kami towards the end of the show. So, okay. Next. Halos lahat ng ginawa ni Tatay Digong, sabi ni Ayubi Dingkon, para sa bayan, ginagawa nilang mali, pero wala naman silang nagagawang mabuti para sa bayan to speak of ngayon. Correct. At saka, yung mga ganitong klaseng strategy, they tend to
Watching from Angola si Tin. They tend to backfire. Bakit? Kung sakasakaling you ever had the hope na bumaliktad ako, wala na yan. Number 2, I will be even harsher now to the administration. So akala nyo mapapatahimik ninyo ako? Akala nyo you can take away from my credibility? May consistency po tayo. Hindi ako ganun kadali magbago ng isip. At ano ba? 'Di ba? Think of something better. So nakakahiya na kayo mag-think up ng strategy kasi bistadong-bistado parati. See? Ngayon naman, anong sinasabi ng mga trolls? Sip-sip ka lang kay Duterte. So hindi na ako bumaliktad. Sip-sip na ako kay Duterte. Pwede ba yung naratiba ninyo? Anuhan naman talaga. Hindi kayo talaga marunong. Ayan. Ngayon naman, nakakahiya na ako. Sinasabi nila. So ano ba talaga? Nakakahiya. Dahil pro-Duterte ako. Nakakahiya na bumaliktad ako. Which one is it? Kasi hindi pwedeng pare-pareho yan. Hindi pwedeng sabay-sabay yan. So, ngayon, nagkagulo-gulo na, nagkalabo-labo na yung inyong mga naratiba. Paano na yan? Diba? Hindi na kayo magkasundo-sundo. Mag-aaway na kayo mga trolls kayo. Ano ba talaga? Which side are you on? Sabi ni Alkaline, salamat sa solid support kay PRD. We know, attorney, as your followers, we know your heart. Your heart is for the Philippines, kaya solid support mo kay PRD na ang heart niya talaga ay nasa Pilipino. Yun talaga ang hindi natin kayang iwanan. And kayong mga nag-a-attempt na mag-discredit sa akin, sorry, mas marami na po akong na-achieve. I have fought for my country long and hard. And I have fought for justice long and hard. Hindi niya kailan kayo pinanganak kahapon? 'Di ba? Research lang kung ano yung nakayanan kong gawin. If you can do half of what I have done, been through half of what I have been through, akala nyo I have not suffered for my country, not suffered for the cause of justice, then you are mistaken. And I am not easily scared. I am not easily frightened. And I will not be cowed by your fake news. Sabi ni Neni, sayang President Duterte's term. Hindi ma'am, you cannot use the term short-lived kasi ibig sabihin, sandali lang talaga. He had 6 years. He had a term. But for us, the term is not enough. Sabi niya, sana may Mindanao Railway System na kami dito. Oo, kaya kahit anong pag-e-explain ng Marcos administration, hindi nila ma-justify kung bakit hindi nila tinuloy yung Mindanao Railway System. Mga sinasabi nila, kesya kulang pa daw, kesya kesya mali yung loans, yung mga ganito, they were looking for a new financer, etc. Ano ba, contract ready na yun, for signing na lang yung Mindanao Rail, di nyo pa ginawa. Ang dami nyo pang excuses. So ngayon, it works against you trolls. Ngayon, aakyat pa yung angas namin ngayon. In particular, akala nyo you can compel me na bumaliktad sa inyo? It's going to get a lot worse for your boss dahil sa ginagawa ninyong yan. And look at you. You're such an embarrassment to to trolls. I swear. Why? Because trolls are supposed to somehow influence people to go towards a particular direction. Kayo, anong ginagawa ninyo? Parang mas malaki pa kayong recruiter ng Duterte side kesa sa dun sa BBM side. Kasi not only do you not make sense, you make all the BBM trolls look really bad. Okay? Nagmumukhang pare-pareho kayo ng kalibre, pare-pareho kayo ng kababaan ng IQ. Ito,
Nakinabang ang sambayan ng Pilipino sa 10 years license at pasaporte. Razel's dad says, "Good evening and happy Monday at sa lahat ng nagmamahal sa bayan." Pobreng senyorita says, "Yes po, naalala ko kakatapos lang ng election 2016, di pa yata na-announce na nanalo si PRD. Lumabas ako para bumili sa 7-Eleven. Una kong napansin na biglang tahimik sa lugar namin at wala na dong bata sa kalsada at 10 p.m. Oh, hindi lang yon. And this I remember because kinwento ito mismo ni Presidente Duterte when he was president. One of my first interviews with him. Ang sabi niya sa amin, sabi ko, "What was one of the first things that you did?" And anong sabi niya? Sabi niya, umikot daw siya. Kasi tinatanong namin kung totoo yung rumor. Yung rumor was that he was on his motorbike at umikot siya sa Metro Manila. So, anong ginawa niya? One of the things that he saw, dumaan daw siya sa DFA. At nakita niya nakapila ang mga tao doon para sa passports. Kasi hindi nila maayos-ayos yung appointment system. O what did he do? As soon as bumukas ang DFA, pumasok siya sa loob. Panalo na siya pero hindi pa siya nakakapag-oath. Pumasok siya doon at ano yung sinabi niya doon sa mga kawani doon? Hindi ba kayo naawa sa mga kababayan ninyo? Natutulog sila sa labas? Normal yan sa inyo? Okay lang sa inyo yan? And that hit me hard. He was the first president to look at that and say, hindi na kayo naawa, ramdam niya yung paghihirap. Tapos okay lang yun sa mga kawani ng gobyerno.